Ang multi-milyong dolyar na pamumuhunan ay nagbabalik ng dos-dosenang mga natanggal na manggagawa sa General Motors Tonawanda Energy Plant, tulad ng ulat ng Rachel Kingston ng News 4. Pinapagana ng automaker ang dalawang bagong linya ng makina. Sa sangang daan ng isa pang revolution ay nakatayo ang industriya ng kotse. Sa pagkakataong ito, iba na ang makina. Isang powerhouse na may napakahusay na lakas ng kabayo at advanced na makabagong teknolohiya na sa wakas ay magbabago sa kahulugan ng bilis, lakas at pagganap. Ang mga mahilig sa kotse ay nagbubulungan habang ang competition ay nagsisimula ng lumabas sa pawis. Ito kaya ang mismong makina na sa wakas ay nagtutulak sa mga traditional na automaker sa gilid? Ito ba ang magiging pagbabago sa laro? Groundbreaking na innovation. Pakinggan natin kung ano ang sasabihin ng GM CEO tungkol sa bagong makinang ito na sisira sa buong industriya ng sasakyan, ang GMC. Isang paglalakbay sa kasaysayan. Bago pumunta sa mismong makina na nagbabago ng laro sa lalong madaling panahon upang baguhin ang industriya ng kotse, bumalik tayo sa nakaraan at sarapin ang ilan sa kasaysayan ng kumpanyang General Motors, na mas kilala bilang GMC. Ang kumpanyang ito ay nasa gitna mismo ng mundo ng automotive sa loob ng higit sa 100 taon at nabaligtad ang paraan ng pag-iisip natin sa mga kotse at track. Ngunit saan nagsimula ang lahat? Ano ang nagbigay inspiration sa GMC upang maging kung ano ito na ngayon? Well, ang kwento ng GMC ay nagsimula noong 1911 sa isang lalaking nagngangalang William C. Durant. Ngunit bago itinatag ang General Motors, wala pa si Durant sa negosyo ng kotse. Nagbenta siya ng mga karwahe na hinihila ng kabayo noong huling kalahati ng 1800s. Noong panahong iyon, ang mga sasakyan ay isang imbensyon ng sanggol at lubos na pinagdududahan para sa kanilang kinabukasan ng karamihan sa mga tao. Ngunit si Durant ay may likas na talino sa negosyo at isang pakiramdam ng pangitain. Naniniwala siya sa mga sasakyan noong iniisip pa rin ng karamihan na ang mga kagamitan ay kakaibang uso. Ang pananaw na ito ay magiging pamana ng bagong transportation na darating. Noong 1904, malalim na si Durant sa mundo ng sasakyan pagkatapos niyang kontrolin ang Buick Motor Company. Ang Buick ay isa sa mga pinakalumang tagagawa ng kotse sa Amerika. Ngunit hindi ito isang nangungunang tagagawa noong panahong iyon. Nagsimula ang lahat ng magsimula si Durant sa kanyang trabaho. Malinaw niyang nakita na ang hinaharap ay hindi sa paggawa ng isang uri ng sasakyan, ngunit sa paggawa ng iba't ibang uri para sa lahat ng klase ng mga customer. Pangarap ni Durant na magtayo ng isang kumpanyang magsisilbi sa karaniwang manggagawa at mayayamang piling tao. Naging totoo ang pangarap na iyon noong 1908 nang sa wakas ay itinatag ni Durant ang General Motors. Ang ideya ay simple, ngunit revolusyonaryo. Pagsama-samahin ang ilang kumpanya ng sasakyan sa ilalim ng isang payong. Pang-organisasyon upang ito ay maging malakas at sapat na nagkakaisa upang pamunuan ang industriya. Nadama niya ang lakas mula sa pagkakaiba-iba hindi lamang sa mga uri ng sasakyan, ngunit sa pagbabago na maaring idulot ng bawat kumpanya. Ang pananaw ni Durant para sa GM ay higit pa sa isang conglomerate kung saan ang bawat isa sa mga tatak ay may sariling pagkakakilanlan. Ngunit lahat ay magsasama sa isang mas malaking pananaw, ang kadaliang kumilos. Hindi naging madali ang tagumpay, at 2 taon lamang matapos itatag ang GM. Si Durant ay nasa malubhang problema sa pananalapi at wala sa kumpanya. Karamihan ay magsasabi na iyon na sana ang katapusan ng kwento, ngunit hindi sumuko si Durant. Ginamit niya ang pagkatalo na ito bilang isang stepping stone at agad na itinuon ang kanyang isip sa isa pang pakikipagsapalaran. Noong 1911, itinatag niya ang tatak ng Chevrolet na malapit nang maging isa sa mga pinakasikat na tatak ng sasakyan sa Amerika. Ito ay upang maging mas naa-access at makatuwirang presyo upang maabot ang higit pa at mas maraming mga customer. At nangyayari ito. Kasunod nito na naging matagumpay ang Chevrolet na noong 1916. Nagamit ni Durant ang tagumpay ng kanyang bagong kumpanya para bumili muli ng control sa General Motors. Nang mabawi ni Durant ang control ng General Motors, pinagsama niya ito sa Chevrolet, kung saan ito ay patuloy na lumago. Ang kanyang pangarap na magtayo ng isang imperyo ng sasakyan ay natupad. Sa pamamagitan ng 1920s, ito ay naging pinakamalaking automaker sa mundo.
sa harap ng kahit na ang malamat na Ford Motor Company. Sa ilalim ng timon ni Durant, pinag-iba ng GM ang lineup ng produkto nito sa mga tulad ng Cadillac para sa luho at Oldsmobile para sa innovation at advanced na teknolohiya. Ang maagang pangitain ni Durant ay talagang mas maaga kaysa sa oras nito. Nadama niya na ang hinaharap ng industriya ng sasakyan ay hindi magiging isang solong uri upang umangkop sa mga pangangailangan ng lahat. Ngunit iba't ibang mga tatak. Bawat isa ay may kakayahang umabot ng mga segment batay sa iba't ibang mga pangangailangan. Kagustuhan at budget. Mula sa isang walang bayad, abot kayang entry-level na kotse hanggang sa isang sopistikado. Mamahaling luxury car. Nasa General Motors ang lahat. Ang pagkakaiba-iba na ito sa lineup ang nakatulong sa GM na umangat sa mga kakumpetensya nito at napanatili ang nangungunang posisyon nito sa industriya. Ngunit ang landas ni Durant kasama si GM ay hindi magpakailanman. Noong 1920, dahil sa mga problema sa pananalapi, tulad ng siya ay pagkatapos ng 1910, siya ay pinilit na umalis sa kumpanya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi na siya bumalik. Ngunit nagawa niyang mag-iwan ng imprint sa kumpanya at sa industriya ng sasakyan sa kabuuan. Ang dynamics na kanyang itinatag ay nagtakda ng yugto para sa kung ano ang magiging General Motors sa mga susunod na dekada. Mabilis na pasulong hanggang sa kasalukuyan, at ang General Motors ay lumalabas sa rehayon bilang isa sa pinakamalalaking tagagawa ng sasakyan. Ang pagbabago at paghubog sa hinaharap ay nagpapatuloy sa maraming tatak gaya ng Chevrolet, Cadillac, GMC Truck, at Buick. Ang bawat isa sa mga tatak na ito ay nagsisilbi sa isa pang segment ng merkado, mula sa pang-araw-araw na kotse hanggang sa makapangyarihang mga truck at mamahaling sasakyan. Maging ito ay isang dekoryenteng sasakyan sa hinaharap o isang heavy-duty na truck na itinayo upang tumagal. Ang patunay ay paulit-ulit na maliwanag na tiyak na alam ng GM kung paano mauuna sa kurba. Ngunit ang impluwensya ng GM ay umaabot ng mas malayo kaysa sa simpleng paggawa ng mga kotse at truck. Sa paranalipas ng mga damatiyon, sila rin ang nanguna sa mga makabagong teknolohiya patungkol sa industriya ng automotive. Mula sa pangunguna sa mga automatikong pagpapadala hanggang sa kamakailang mga vanguard ng mga dekoryenteng sasakyan. Palaging itinutulak ng General Motors ang sobre sa kung ano ang posible tungkol sa disenyo at engineering ng kotse. Noon pa man ay higit pa sila sa pagbebenta ng mga sasakyan. Paglikha ng mga bagong karanasan para sa mga driver. Pagtatakda ng mga trend na dapat sundin. Maging ang pagbabago sa kung paano natin iniisip ang transportasyon. Mahigit isang siglo mula sa pagsisimula nito, ang GM ay nasa unahan ng pandaigdigang merkado ng sasakyan. Ang kakayahan nitong umangkop sa mga bagong uso, pagtanggap sa pinakabago at pinakamahusay na teknolohiya, at pagtugon sa nagbabagong demand ng consumer ay nakatulong dito na manatiling may kaugnayan sa nagbabagong marketplace. Ngayon, ang General Motors ay nangangahulugan ng higit pa sa paggawa ng mga sasakyan. Ito ay isang icon ng katalinuhan, determination, at pag-unlad. Ngayong alam mo na ang kapanapanabik na pinagmulan ng GMC. Tingnan natin ang iba't ibang tatak at modelo ng kotse na nilikha ng juggernaut ng sasakyan na ito sa paglipas ng mga taon. Maniwala ka sa akin. Ang ilan sa mga nakalista sa ibaba ay tunay na iconic. Ang mga tatak ng kotse sa ilalim ng General Motors. Hindi lang isang tatak o modelo ang pumapasok sa kanilang isipan tungkol sa General Motors. Mas colloquially na kilala bilang GM, ang General Motors ay isang kumpanya na nag-compile ng maraming sikat na tatak ng sasakyan sa ilalim ng pakpak nito. Ang bawat tatak ay nakatuon sa isa pang estilo, layunin, at modla. Kaya nagbibigay sa GM ng kakayahang mag-alok ng isang bagay para sa halos lahat ng uri ng driver. Sa pag-iisip na iyon, tingnan natin ng mas malalim at tingnan ang ilan sa mga kumpanya ng sasakyan na bumubuo sa pamilya ng General Motors at alamin kung bakit espesyal ang bawat isa sa kanila. Una ay ang Chevrolet, mas kilala sa colloquial para sa maikling bilang Chevy. Tiyak na binibilang ang Chevrolet sa mga pinakakilalang tatak sa buong mundo at tama nga. Sa paglipas ng mga 10 taon, lumabas ang brand na ito ng lahat mula sa mga pampamilyang sasakyan na mababa ang budget hanggang sa mga sports car na may mataas na pagganap.
Ganyan naging matagumpay ang Chevrolet sa pagmamanupaktura para sa napakaraming uri ng mga customer. Naghahanap ka man ng abot-kayang sasakyan na magdadala sa iyo mula sa punto A hanggang B araw-araw o iba pa. Makakahanap ka ng iba't ibang mga sasakyan. Kabilang ang ilan gaya ng Chevrolet Impala na kilala sa kanilang abot-kaya at pagiging maasahan. At muli, ang may-ari ng sports car ay maaaring tumitingin sa Chevrolet Camaro o marahil sa Chevrolet Corvette. Mas tiyak, ang Camaro ay may malalim na mayamang kasaysayan at matagal nang nakikipagtunggali sa Ford's Mustang sa isang karera upang dominahin ang merkado ng muscle car ng Amerika. Ang Corvette, sa bahagi nito, ay kinikilala marahil bilang isa sa pinakamahusay na mga sports car na nagmula sa isang American assembly line na may makinis na disenyo at kamanghamanghang kapangyarihan na pinagsama. Ano ang susunod sa linya ay Cadillac, ang luxury brand nito, ang klase, kagandahan, at premium na kalidad ay palaging nauugnay sa Cadillac. At kung sa anumang pagkakataon ay nakita mo ang isa sa kalsada, alam mo na ito ay isang kotse na para lamang sa mga taong nangangailangan ng walang anuman kundi ang pinakamahusay sa ginhawa at estilo. Marahil ang pinakakilalang modelo ng Cadillac, gayunpaman, ay ang Cadillac Escalade. Ang Escalade ay isang malaki at makapangyarihang SUV na naging kasing kahulugan ng kayamanan. Ang pagiging itinatampok sa mga pelikula at music video sa karamihan ng oras ng mga sikat at matagumpay na tao na gustong gumawa ng ilang uri ng pahayag, tiyak na bagay ito. Ang isa pang kahangahangang kotse ng Cadillac ay ang Cadillac CTS, kung saan ang mahusay na luho ay nakakatugon sa pagganap. Sa Cadillac, pinatutunayan ng GM na alam nito ang daan sa high-class na merkado ng sasakyan dahil ito ay isang sasakyan na kasing komportable at karangyaan dahil ito ay malakas. Ang susunod ay ang Buick, isa pa sa mga napakahalagang tatak sa lineup ng General Motors. Ang Buick ay nasa pagitan ng Chevrolet at Cadillac sa parehong mga lugar ng karangyaan at presyo. Matagal nang kinikilala ang Buick para sa paggawa ng matatag na maaasahang mga kotse na komportable, ngunit nakaistilong nang hindi nagdadala ng matataas na tag ng presyo. Tulad ng maraming mga high-end na luxury brand, kabilang sa mga sikat ang Buick Enclave na mahusay para sa malalaking pamilya na may maluwag na interior, at ang Buick LaCrosse na nag-aalok ng komportable at tahimik na pagmamaneho. Ang mga Buicks ay kadalasang pinili ng mga nagnanais ng isang bagay na medyo mas mataas kaysa sa isang Chevrolet. Ngunit hindi gusto ang buong marangyang karanasan na kasama ng pagbili ng isang Cadillac. Ang balanseng ito ang nagpapahalaga kay Buick bilang bahagi ng mga handog ng kotse mula sa GM. Siyempre, hindi namin maaaring iwanan ang nakabahaging brand ng GMC sa General Motors mismo. Bagamat marami sa iba pang brand ng GM ang umaasa sa lineup ng kotse, eksklusibong nagbebenta ang GMC ng mga truck at SUV. Kahit na nakakuha ang GMC ng isang mahirap na reputation para sa paggawa ng mga matigas na sasakyan na makatiis sa karamihan ng mga gawaing itinatapon sa kanila, ibebenta pa rin nila sa iyo ang isang makapangyarihang truck upang magawa ang trabaho o isang napakalaking SUV na perpekto para sa mahabas, nakakapagod na mga biyahe sa kalsada ng pamilya. Dalawa sa pinakakilalang produkto mula sa kanila ang linya ng GMC Sierras at ang GMC Yukon. Tungkol sa Sierra, isa itong heavy-duty na pickup truck na angkop para sa paghila at paghakot. Habang ang Yukon ay kumakatawan sa full-size na SUV na nakalaan upang magbigay ng kaginhawahan at sapat na espasyo upang magkasya sa malalaking pamilya o mahabang paglalakbay. Ang concentration sa malalakas at maaasahang makina ay nakatulong sa GMC na makakuha ng ilang porsyento ng mga tapat na customer na nangangailangan ng ganong uri ng sasakyan upang makayanan ang matitinding sitwasyon. Ang palaging humahanga sa mga tao tungkol sa General Motors ay kung gaano kaiba ang iba't ibang mga sasakyan mula sa kumpanya. Kailangan man ng isang sasakyan para maihatid sila sa trabaho at pabalik. Isang marangyang sasakyan para sa mga espesyal na gabi sa labas o kahit isang heavy-duty na truck para sa pagsusumikap. Maaaring mag-alok ang GM ng anumang brand at modelo upang matugunan ang halos lahat ng pangangailangan ng sinuman. Ang malawak na hanay ng mga option na ito ang nagbigay daan sa GM na
manatiling mapagkumpetensya sa merkado ng sasakyan sa loob ng mahigit 100 taon. Sa pagsasama-sama ng naturang listahan ng mga kumpanya ng kotse sa ilalim ng isang banner, gayunpaman, bumuo ang GM ng portfolio ng brand na umabot sa halos lahat ng bahagi ng merkado mula sa mababa hanggang sa matataas at mula sa maliliit na kotse hanggang sa malalaking truck. Ngunit habang ang mga kotse mismo ay iconic, kung ano ang nagpapalakas sa kanila ay kasing halaga. Saan man mayroong anumang mahusay na sasakyan, kailangang mayroong isang mahusay na makina. Ang ilan sa mga pinakamahusay na makina sa mundo ay tiyak na ginawa ng GM. Sa pangkailahatan, ang makina ay puso ng kotse. At kung hindi dahil dito, wala sa mga kahangahangang sasakyan na ito ang maaring gumalaw. Makikita natin ng mas detalyado kung ano ang ginagawa ng isang makina, kung bakit ito napakahalaga kaugnay ng pagganap ng kotse, at kung anong uri ng mga makina ang naitayo sa paglipas ng mga taon sa susunod na kabanata. Ngayong na-explore na natin ang magkakaibang tatak ng kotse sa ilalim ng General Motors, pag-usapan natin ang puso ng bawat sasakyan, ang makina. Ano ang isang makina? At bakit ito ay napakahalaga sa pagganap ng isang kotse? Ang susunod na kabanata ay maghihiwalay ng lahat para sa iyo. Ano ang isang makina? At paano ito gumagana? Nakabalot sa gitna ng bawat kotse ang makina nito, ang sangkap na nagbibigay buhay sa sasakyan. Kung ikaw ay may-ari ng kotse o interesado sa kung paano gumagana ang mga sasakyan, ang makina ay isang mahalagang bagay na dapat malaman. Ang makina ay higit pa sa isang mechanical na bahagi para sa sinumang may-ari ng GMC. Kinakatawan nito ang powerhouse sa likod ng lahat ng function ng iyong sasakyan. Mula sa maayos na paglalayag sa mga highway hanggang sa paghila ng mabibigat na timbang. Sa madaling salita, ang makina ay isang makina na nagpapalit ng gasolina sa enerhiya. Darna nagbibigay naman ng kakayahang gumalaw ang sasakyan. Karamihan sa mga sasakyan sa mga kalsada ngayon, kabilang ang karamihan sa mga modelo ng GMC, ang Sierra, Yukon, Acadia, ay tumatakbo sa tinatawag na internal combustion engine. Ang ganitong uri ng makina ay nagsusunog ng gasolina sa loob ng mga silindro na gumagawa ng enerhiya sa alinman sa gasoline or diesel form. Habang nagniningas ang gasolina mismo, lumilikha ito ng maliit na pagsabog na nagtutulak sa mga piston pataas at pababa. Asog sa mga piston daw ay gumalaw sa crankshaft. Asin, nagpapaikot naman sa mga gulong. Ang buong prosesong ito ay paulit-ulit ng daan-daan at kahit libu-libong beses kada minuto. Depende sa kung gaano kabilis ang pagmamaneho ng isa. Kaya't sa tuwing itutulak mo pababa ang pedal ng gas na iyon sa iyong GMC Sierra, sinasabi mo sa makina na i-convert ang mas maraming gasolina sa enerhiya na nangangahulugang mas mabilis o mas maraming lakas. Kung ano ang kailangan kapag ang isa ay humila ng trailer o bumibilis papunta sa isang interstate highway. Ang mga makina ng GMC ay nakakuha ng mahusay na balanse. Pagganap at lakas ng hindi sinasakripisyo ang tibay. Kahit na isang inline na V6 or V8 engine, makatitiyak na ang GMC ay gumagawa ng mga makina nito upang harapin ang mga seryosong situation. Mag-towman, off-road, o nagmamaneho lamang papunta sa trabaho, ang GMC engine ay binuo upang makita ka sa araw-araw na may maaasahang solidong pagganap. Alam ng mga taong may GMC Sierra 1500 o ang mas mabigat na tungkulin nitong kapatid, ang Sierra 2500 HD, na ang mga track na ito ay in-engineered para sa matinding gawain. Ang parehong mga track ay may mga makina na ginawa upang makayanan ang mabibigat na timbang at makatiis sa stress ng mabibigat na trabaho araw-araw. Ito ay hindi lahat tungkol sa kapangyarihan bagaman. Nagsumikap din ang GMC na gawing matipid ang mga makina nito. Ipinagmamalaki ng mga bagong modelo ng GMC engine ang mga tampok tulad ng dynamic na pamamahala ng gasolina. Dana nagbibigay daan dito na automatikong isara ang mga cylinder na hindi ginagamit ng engine sa panahong iyon at ibabalik ito sa operational mode kapag kailangan ang power. Bagamat ang pinakalaganap na conventional na internal combustion engine, ang mga mukha ng mundo ng automotive ay lumiliko na ngayon sa mga electric at hybrid na makina at ang GMC ay hindi nahuhuli. Pinagsasama ng hybrid na makina ang isang makina ng gasolina at isang dekuryenteng motor. Ang pagsasaayos na iyon ay nagbibigay daan para sa pinabuting ekonomiya ng gasolina.
Ang dekuryenteng motor ay tumatagal sa mababang bilis o kapag ang kotse ay naka-idle lamang. Ang gasoline engine ay nakikialam sa mas mataas na power na pangangailangan ng acceleration o mataas na bilis. Binabawasan nito ang pagkonsumo ng gasolina at mga emisyon habang nagbibigay ng uri ng pagganap na kilala sa mga GMC. Sa kabilang banda, ang mga dekuryenteng motor ay hindi kumonsumo ng kahit isang patak ng gasolina. Gumagana ang mga ito batay sa kuryente na ibinibigay ng mga baterya. Ang mga dekuryenteng motor ay walang ibinubuga dahil walang pagkasunog ng gasolina, kaya sila ay lubos na palakaibigan sa kapaligiran. Bagamat kasisimula pa lamang ng GMC sa paggawa ng isang buong hanay ng mga dekuryenteng sasakyan, ang mga meron ito ay mahusay na nagsisimula sa isang Hummer EV na nangangako ng lahat ng kapangyarihang iyon na gusto ng isa mula sa GMC ngunit wala ang lahat ng mga emission ng isang tradisyonal na makina. Habang patuloy na nagbabago ang industriya ng sasakyan, gayon din ang GMC. Ang kumpanya ay bubuo ng mga makina na higit na makapangyarihan, mahusay at kapaligiran. Sa paglipas ng panahon, ang mga electric at hybrid na makina ay magiging bahagi ng normal ngunit ang mga traditional na panloob na combustion engine ay nananatiling isang staple na mahalaga sa GMC. Ang mga turbocharged na diesel engine, halimbawa, ay naglalagay ng mas mahusay na kapangyarihan sa ilan sa mga modelo ng GMC habang pinapabuti ang ekonomiya ng gasolina, lalo na para sa mga nangangailangan ng madalas na paghila o paghakot. Hindi kailangan para sa mga mekaniko lamang ang makakaalam kung paano gumagana ang iyong makina. Ang kaunting kaalaman sa iyong makina ay makakatulong sa iyo bilang isang may-ari ng kotse na matukoy ang mga potential na problema ng maaga at matiyak na ang kinakailangang pagpapanatili ay tapos na sa oras. Ani mga simpleng bagay tulad ng panakanakang pagpapalit ng langis at pag-tune up ay malaki ang naitutulong sa pagpapanatili ng iyong makina sa pinakamahusay na kondisyon ng pagtatrabaho at maaaring pahabain ang buhay nito. Gayon din, makakahanap ka ng mga problema bago sila maging magastos na pag-aayos sa pamamagitan ng pag-iingat sa mga kakaibang ingay at pagbaba sa pagganap. Ay GMC's patuloy na nagbabago. Sa loob lamang ng ilang taon, magpapakilala ito ng mas malakas at mahusay na makina na tiyak na sasagot sa mga pangangailangan ng mga super ngayon. Maging ito ay hilaw na lakas, mas mahusay na fuel efficiency o simpleng pagpunta sa greener. Ang mga makina ng GMC ay dapat matugunan ang mga pangangailangan habang nagbibigay ng antas ng pagganap na inaasahan mula sa tatak. Isang legacy ng malalakas na makina ng GMC. Ang isa sa mga unang makina na tumulong na maging kilala ang GMC ay tinawag na Rocket V8. Inilabas ito sa ilalim ng tatak ng kotse ng General Motors na tinatawag na Oldsmobile. Ang Rocket V8 ay inilabas noong taong 1949. Na agad na nakakuha ng mata ng lahat. Para sa panahon nito, ang mga kotse ay hindi nilagyan ng isang makina na ganito ang lakas o kakinisan. Samantalang ang karamihan sa iba pang mga makina sa oras na iyon ay halos hindi na nakatutok at tumatakbo ng tama. Ang Rocket V8 ay higit na naiiba sa lakas at tumakbo ng walang katapusan na mas mahusay. Nakatulong ito na itakda ang pamantayan para sa mga makina ng V8 na magiging napakasikat sa mga kotse at track sa loob ng maraming taon sa hinaharap. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy ang GMC sa pagbuo ng isang kahanga-hangang makina. Noong ika-12 siglo, ang GMC ay nakabuo ng mga makina tulad ng 2-litro NA V8 na naroroon sa Chevrolet Camaro SS at Corvette. Kabilang sa mga pangunahing halimbawa ang bilis at performance rate ng mga sasakyang ito at sa malaking lawak. Lahat ito ay dahil sa kumikinang na piraso ng makinarya sa loob ng mga ito. Ang 8-cylinder V8 engine ay bumubuo ng napakalaking horsepower at torque para sa instant at mataas na bilis. Para sa mahilig sa bilis at sa hilaw na lakas ng makina, ang mga makinang ito ay isang panaginip lamang. Gayunpaman, ang bilis ay hindi lamang ang katangian na nagpapatingkad sa mga makina ng GMC. Ang malakas at matibay ay iba pang mga adjectives na ginagamit ng GMC upang ilarawan ang mga makina nito, lalo na sa linya ng mga track nito. Ang isang napakagandang halimbawa ay ang Duramax diesel engine. Pangunahing nilayon ito para sa mga track na kailangang gumawa ng mabibigat na trabaho,
tulad ng paghila ng mabibigat na trailer o pagdadala ng malalaking kargada. Ang mga makina mula sa Duramax ay kilala sa walang kapares na katigasan na may maraming torque na ibinigay na nagpapadali sa paghila ng mabibigat na kargada ng napakadali. Ang mas maganda pa ay ang motor na ito ay madaling manatiling matipid sa gasolina, kaya pareho kang makakakuha ng lakas at makatipid sa gasolina. Ang katotohanan na ang GMC ay nagtatayo ng reputation nito sa paglipas ng mga taon, mula sa mga unang araw ng Rocket Vibe 8 hanggang sa mga makinang may mataas na pagganap ngayon sa mga mabibilis na kotse at masisipag na track, ay nagpapatunay sa pagsasaalang-alang nito sa pagbabago sa makina. Palagi silang nagdidisenyo ng mga makina na gagana ng mas mahusay, magtatagaw, at ibibigay sa driver ang kailangan nila. Ito man ay bilis, lakas, o kahusayan sa gasolina. Ngunit ang kwento ng GMC tungkol sa kahusayan ng makina ay hindi nagtatapos sa nakaraan. Sa literal na pagbuti ng teknolohiya sa paglipas ng panahon, gayon din ang paraan ng pagbuo ng GMC ng mga makina nito. Ngayon, ang kumpanya ay nakatuon sa pagdidisenyo ng mga makina na hindi lamang maghahatid sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ngunit nakakasabay din sa mga hinihingi ng modernong panahon, tulad ng pagiging maalalahanin sa kapaligiran at mas mahusay na gasolina. Ito ay nagiging lubhang mahalaga sa isang mundo kung saan karamihan sa mga tao ay nagiging lubos na kamalayan sa mga epekto ng mga sasakyan sa kapaligiran. Sa hinaharap, may darating na GMC na magpapakilala ng isa pang makina na magpapasigla pa sa industriyang ito. Ang bagong engine na ito ay kumakatawan sa susunod na hakbang sa evolution ng mga makina at nagpapatuloy sa tradisyon ng GMC sa pagbuo ng malakas, maasahan, at groundbreaking na mga makina. Ang isang legacy ay naka-attach sa GMC pagdating sa makapangyarihang mga makina na itinatangi ang mga ito mula sa iba pang mga tagagawa sa lahat ng iba pang aspeto. Sa kanila na palaging nasa tuktok tungkol sa pagbabago, ang kanilang mga makina ay walang pagbubukod. Maging ito ay pagpapagana ng mga mabibilis na sports car o pagtulong sa mga track na humatak ng mabibigat na karga. Ano man ang hamon na itinakda sa kanila, talagang gumawa ang GMC ng isang bagay na espesyal. At all-see. Sa sandaling naghihintay ka para sa bagong makina na sinasabi ng GM CEO na sisira sa competition, ano ang ginagawa nitong napaka-espesyal? Alamin natin sa huling kabanata. Kilalanin ang game changer, ang 1000 Big Block V8, ang Z632. Ang Big Block V8 ay dapat na isa sa pinakapinag-uusapang mga makina sa mundo ng kotse ngayon. Para sa isang makina, ang piraso ng metal na ito ay talagang gumagawa ng isang napakalaking splash sa mundo ng automotive at tiyak na mayroong isang dahilan sa likod nito. Ayon sa General Motors, ito'y magiging isang makina na magbabago sa paraan ng pag-iisip natin tungkol sa mga kotse at makina. Napakalakas. Ang makina ay ginawa para lang humanga ang bawat mahilig sa kotse. Una sa lahat, ang Z632 Big Block V8 ay napakalakas. Maaari itong makagawa ng 1-4 lakas kabayo. Oh, narinig mo ito ng tama. Higit sa 1,000 lakas kabayo. Kung ang isa ay hindi sanay sa pakikitungo sa lakas kabayo, isipin lamang ito sa bagay na ito. Kung mas mataas ito, mas malakas at mabilis ang isang kotse. Ang makinang ito ay gumagawa din ng 876 pound-feet ng torque na isa pang unit ng kapangyarihan. Nakatutulong ang torque sa pagpapahintulot sa isang kotse na makahila ng mabibigat na kargada o bumilis ng mabilis. Sama katuwid na may tulad na mataas na lakas kabayo at metalikang kwintas. Ang makina na ito ay sinadya para sa bilis at lakas. Ngunit yung talagang kamanghamanghang bagay tungkol sa makina na ito ay hindi ito. Gumagamit ng turbocharger or supercharger upang maabot ang mga mataas na antas ng kapangyarihan. Kadalasan kapag ang mga makina ay tumatanggap ng ganoong kalaking lakas kabayo, gumagamit sila ng mga pantulong na aparato tulad ng turbocharger or supercharger upang bigyan sila ng higit pang tulong. Hindi ang makinang ito paggaman. Ang ZZ632 Big Block V8 ay tinatawag na naturally aspirated engine. Kinukuha ng bagay ang lahat ng kapangyarihan nito mula sa sarili nitong sukat at disenyo ng walang labis na tulong.
Iyan ang higit na kahanga-hanga dahil ang makinang ito ay umaasa lamang sa walang iba kundi ang natural na kapangyarihan nito. Ngayon pag-usapan natin ang laki ng makina. Malaki ang displacement ng ZZ632 Big Block V8. Ang displacement ay tumutukoy sa volume sa loob ng mga cylinder ng engine kung saan sinusunog ang gasolina upang makabuo ng kapangyarihan. Ang pangalan ng makina ay may bilang na 632 sa loob nito na tumutukoy sa pag-alis ng makina. 632 cubic inches na talagang napakalaki para sa isang makina, lalo na sa isang V8 engine. Nakikita mo, ang mga makina ng V8 ay may 8 mga silindro na nakaayos sa 2 grupo ng 4 at iyon ang nagpapalakas sa kanila. Ngunit ang isang ito ay napakalaki at iyon ang dahilan kung bakit maaari itong lumikha ng napakaraming lakas kabayo. Binuo hindi lamang para sa kapangyarihan kundi para tumagal din. Nangangailangan ito ng malakas at mabibigat na bahagi sa loob ng makina. Ang mga malalakas na bahagi na ito ay kailangang humawak sa napakalaking presyon na binuo ng malalakas na pagsabog na nagaganap sa loob ng isang makina. Gumagawa ito ng malaking puwersa sa isang makina na may higit sa 1,000 lakas kabayo sa loob. Kung ang mga bahagi sa loob ng isang makina ay mahina, hindi nila kayang tiisin ang malaking stress na nabuo ng malakas na pagkasunog ng gasolina at maaaring masira ng napakabilis. Ngunit ito ay ginawa upang kunin ang lahat ng presyon at magpatuloy lamang sa pag-truck gamit ang ZZ632 Big Block V8. Sa madaling salita, ito ay idinisenyo. Hindi lamang para sa dalisay na bilis kundi upang maging sapat na malakas upang magpatuloy lamang at magpatuloy sa maraming darating na taon. Kahit na ito ay hinihimok sa mga limitasyon nito. Kaya para kanino ang powerhouse na ito ay isang option? Well, ang ZZ632 Big Block V8 ay ginawa para sa mga nangangailangan ng ilang seryosong kapangyarihan. Ang mga ito ay mahusay sa mga bagay tulad ng karera or high-speed na pagmamaneho. Kung naghahanap ka ng isang makina upang itulak ang isang kotse sa mga limitasyon nito upang mapabilis ito, ito ang iyong makina. Ito ay isang makina na may mataas na pagganap na naglalayong sa mga nagnanais ng sukdulang pagganap, alinman sa track o simpleng kilig sa pagmamaneho ng mabilis. Sa kaso ng ZZ632 Big Block V8, gayunpaman, mayroong higit pa sa bilis. Isa rin itong testimonial kung gaano kalayo ang narating ng GM sa paggawa ng mga makina. Ito ay karaniwang nagpapakita na ang GM ay palaging sinusubukang itulak ang mga hangganan ng kung ano ang posible sa teknolohiya ng engine. Hindi lang sila nakatutok sa paggawa ng mga makinang gumagana. Gusto nilang gumawa ng mga makina na makapangyarihan at mabilis at matibay. Ang ZZ632 Big Block V8 ay ang pinakamagandang halimbawa ng naturang gawaing mechanical. Ipinapakita nito kung paano nangunguna pa rin ang GM sa disenyo ng makina ng kotse. Matatalo ba ng makinang ito ang competition tulad ng inilarawan ng CEO ng GM? Iyan ay isang bagay na kailangan nating maghintay at malaman. Ang mundo ng kotse ay puno ng mahihirap na kakompetensya at ang iba pang mga kumpanya ay nagtatrabaho din sa makapangyarihang mga makina. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang ZZ632 Big Block V8 ay makakaakit ng maraming atensyon. Ito ang pinakamalakas na motor na nakita natin sa loob ng mahabang panahon at tiyak na mayayanig ang mga bagay sa industriyang ito. Ipinagmamalaki ng GM ang naturang motor at nararapat na gayon. It just about epitomizes lahat ng bagay na naging mahusay tungkol sa isang GM engine. Kapangyarihan, tibay at pagbabago. Ang Z632 Big Block V8 ay hindi lamang isang makina, it ay isang pahayag. Upang sabihin na ang GM ay nakatayo pa rin sa tuktok pagdating sa pagbuo ng malalakas na makina. Ang ZZ632 Big Block V8 ay isa sa mga pinakamahusay na makina sa mundo ngayon. Kung ikukumpara ang iba pang mga tuktok, ipinapaliwanag nito kung bakit ito ay namumukod tangi. Ang ilang mga sikat na makina sa merkado ay pangunahing pinangungunahan ng napakalaking kapangyarihan. Ngunit ang isang ito ay higit pa doon. Halimbawa, ang Ford 550 V8 engine ay may humigit kumulang 550 lakas kabayo. Ginagawa nitong napakalakas. Ngunit hindi ito maihahambing sa 1,004 lakas kabayo ng ZZ632 Big Block V8.
Ang isa pang makapangyarihan ay ang Dodge Hellcat na may humigit kumulang 700 lakas kabayo. Iyan ay maganda, ngunit malayo pa rin sa kamanghamanghang kapangyarihan ng ZID 632 ang gumagawa, na nangangahulugan lamang ito na ang makinang ito ay puro nasa itaas pagdating sa kapangyarihan. Ang laki nito ay phenomenal din. Ang pag-alis ng ZZ, ang 632 ay isang buong 632 cubic inches. Mas malaki kaysa sa karamihan ng mga makinang available ngayon. Minsan, ang mas malaki ay nangangahulugang mas mabuti. Ito ay isang makina na nagpapatunay sa axiom na ito. Ano sa tingin mo ang GMC? Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa section ng komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-commento, at mag-subscribe. At para manood ng higit pang katulad nito, mag-click sa video na ipinapakita sa iyong screen ngayon. Salamat sa panonood. See you sa kabilang side.